Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin at syempre magbibigay tayo ng konting reaksyon tungkol pa rin dito sa controversial na issue po sa atin mga maestro, itong naging pahayag ni Yusek Claire Castro, ang spokesperson po ng ating Pangulo. Kahapon po yan, may kaugnayan pa rin doon sa nangyari pong insidente sa Zamboanga. Ayan. So, kumbaga sa sabi ko nga sa term sa mga online gamers, Gina G ang mga kamaestro natin sa buong Pilipinas, sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro. And lahat naman ay nag-expect na at least sana ay magbigay siya ng public apology sa mga teachers para naman kahit paano ay mabawasan yung sama ng loob na nararamdaman ng mga kamaestro natin ngayon sa buong Pilipinas. Yun sana po ang inaasahan natin. Although sabi nga ng iba, kahit daw humingi ng public apology ay talagang hindi nila mapapatawad sapagkat damage has been done, ika nga. Ayan. So kanina, around 11 o'clock or 10 o'clock, mga ganon, ay nagkaroon ulit ng isang press con, umarap sa media, itong si Yusek Auntie Claire, para sa isang press con. At ine-expect ng lahat na kahit papaano ay hingi siya ng paumanhin sa kanyang naging pahayag kahapon. Pero mukhang nagkamali tayo ng inakala, kasi instead pong humingi siya ng paumanhin, parang mayroon pa siyang itinuturong ibang may kasalanan sapagkat wala naman daw siyang intensyon na sirain tayong mga teachers. Ayan, yun po yung naging pahayag niya. So panoorin po muli mga kamaestro, panoorin po natin muli itong naging pahayag kanina ni Yusek Claire Castro sa isang press con. Then mamaya po after ng video ay bibigyan po natin ng reaksyon. Ayan, sabay-sabay po natin muna natin panoorin ang video. Yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon
Ayan, so yan mga ka-maestro, no, napakinggan niyo naman, napanood niyo naman po yung naging pahayag ano po ni Yusek Claire Castro. And in fairness ano, humanga ako dito kay Iban, kay Sir Iban Mayrina ng GMA News. Ayan. So talagang pinagdidiinan ano ni Iban, ano po, ni Sir Iban ng GMA News na kung kumbaga humingi sana ng paumanhin ano itong si Yusek Claire Castro. Ayan. Makita niyo naman, napanood niyo naman, inulit pa no ni Iban na ah, para daw kahit papaano umayos yung pakiramdam ng mga teachers kapag naghingi siya ng sorry ano sa kanya naging pahayag. Ayan. Pero napanood naman natin no instead na maghingi siya ng sorry ay talagang kumbaga gumawa pa siya ng ano no ng dahilan or ng palusot ano para mapagtakpan ano po yung kanyang maling pahayag kahapon at mayroon pa siyang sinising isang grupo ano yung pahayag ng Alliance of Concerned Teachers nadamay no sila pa yung nasisi ano po yung kabilang grupo po natin ng mga teachers yung ACT. Ayan, na special mention sila doon. Ayan. So, actually, in fairness naman sa ACT, ano, bago sila magpalabas ng official statement, marami nang nag-react na mga teachers, no? Hindi lang naman yung ACT teachers yung nag, ano, no, nagpahayag noon, ano po, ng pagkondena, ano, dito sa naging pahayag ni Claire Castro. And maging sa amin, syempre, sa grupo ng TDC, mayroon na rin pahayag yan si Sir Benjo, ano, TDC. Syempre, sino ba naman ang papabor, ano po, sa ganong pahayag na sasabihin na walang modo ang mga teachers, 'di ba? Or walang nagtuturo ng walang modo ang mga teachers, 'di ba, mga kamaestro? So lahat naman, no, hindi lang AC, hindi lang TDC, lahat tayo, no? Lahat tayo, lahat ng teachers nagkaroon tayo ng ganong reaksyon sapagkat hindi nga magandang pakinggan ano po mga kamaestro. Although sinasabi ng iba kung hindi naman daw natin ginagawa, ba't daw tayo magiging affected? Ando na tayo, no? Ba't tayo magiging affected? Siyempre, magiging affected tayo because nabanggit kasi siya sa ano sa isang press con na kumbaga napapanood ng buong Pilipinas, napapanood ng buong mundo, ano po mga kamaestro. Na mga ganung bagay, kailangan hindi na siya bino-broadcast, ano po. Kung mayroon man mga teachers na gumagawa ng ganoon, siguro meron nga, iilan, ano po. Kung mayroon man, siguro iilan lang yan. I'm pretty sure that, na iilan lang naman yan. Hindi masabing kalahati ng mga teachers ganun yung pag-uugali. Hindi po, ano. Kung mayroon man, siguro iilang piraso lang yan. Baka bilang lang natin sa mga daliri ng kamay natin sa buong Pilipinas, yung mga ganong teacher, yung tinutukoy niya na nagtuturo ng walang modo, no? Pero, sasabihin mo na, kumbaga, si-single out mo, ano po, in a press con like that, na sasabihin mo, mga teachers nagtuturo ng walang modo sa mga bata, mali yun, ano po. Hindi mo na dapat i-broadcast yun hindi mo na dapat banggitin yun sa isang live broadcast, sa isang live press con na maraming makakapanood. Nasasabi ko nga, mapapakinggan ng mga bata yon yung mga batang ibang mga loko-lokong bata, sasabihin yan, ay, mga teachers pala, sabi ng ating spokesperson ng presidente nagtuturo ng walang modo sa mga sa atin sa mga kabataan, di ba? So anong magiging reaksyon ng mga bata diyan? So lalong bababa ang tingin nila sa mga teachers nila, lalo na yung mga high school. Alam naman natin, ang kadalasang involved sa mga ganitong mga cases ngayon, yung mga barilan, mga saksakan, mga pambabanta, kadalasan nangyayari sa high school. Pag napanood yan ng mga secondary pupils natin, mga secondary students natin, yung naging pahayag niya, baka pati yung teacher mabully, ano? Baka yung teacher mabully rin sa loob ng classroom mismo. Baka teacher na yung mabubully sapagkat iisipin, oy, ma'am, kayo daw nagtuturo kayo ng walang modo. Alam naman natin yung mga kabataan ngayon, di ba? Mag-uusap-usap yan sila sa kanilang mga GC-GC, no? Tapos sasabihin, ganun na, no? Mga teachers daw may nagtuturo ng walang modo. Kasi hindi mo naman pwedeng ipaintindihan sa mga bata na selective lang yung mga ganong teachers. Iisipin nila, pangkalahatan na yung binabanggit niya, yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. So yun po yung ano natin doon, no? Yun po yung puna po natin. Sana hindi na siya nagpahayag ng ganoon. Ano po, especially gagamit siya ng term na walang modo, nagtuturo ng walang modo. Sino ba yung teacher na magtuturo ng gano'n? Na tayo ngayon pagod na pagod magdisiplina sa mga bata natin. At limitado rin ano ang pagdidisiplina natin sapagkat konting pagkakamali mo lamang, konting may masabi ka lang ng hindi maganda sa bata, ikaw pa yung babalikan. At hindi ka naman kakampihan ng DepEd, hindi ka naman kakampihan ng ating gobyerno sapagkat mayroong child protection policy, di ba?
So, wala tayong magagawa sa gano'n, mga kamaestro, di ba? So, hindi pwedeng gano'n, no? Tayo lahat nagpapakahirap, no? Mga teachers lahat nagpapakahirap magdisiplina sa mga bata. Mula kinder hanggang senior high school ay napakahirap magdisiplina sa bata. Tapos sasabihin mo magtuturo ka ng walang modo. Anong klaseng statement 'yan, mga kamaestro? Yan ba statement ng isang spokesperson? Yan ba statement ng isang matinong opisyal ng pamahalaan po natin? Na dapat sana ay mahalin, ano po, mahalin, proteksyonan din ang mga teachers, eh parang binababa pa lalo, ano po, ang pagtingin sa mga guro, binababa ang moralidad ng mga teachers. And sana ay mayroon namang opisyal ng pamahalaan na tumayo para sa atin. Ano po, and of course, we are expecting our DepEd, our very own DepEd Secretary Sani Anggaran. We're waiting for his reaction ano po patungkol dito at inaasahan po yan ng mga kamaestro po natin, nababasa ko yan sa mga comment section na sana man lang kahit si Secretary Angara proteksyonan tayo against doon sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro ano po mga kamaestro, kasi kahit balibalik rin mo yung mundo talagang meron siyang pagkakamali ano po na hindi lang talaga niya maamin mga kamaestro. Ayan, and syempre saludo tayo sa mga heads natin sa DepEd, mga principal, mga supervisors, mga chief, mga SDS na naiintindihan at talagang kumbaga tinutulungan yung mga teachers nila na maging matatag sa kabila ng naging pahayag ni Yusek Claire Castro. Marami tayong mga nakikita ako personally, may mga nakikita ko dito sa aming SDO na talagang kumbaga sila, kumbaga suportado nila ang hinaing ng mga teachers. Saludo po tayo doon sa mga ganun, sa mga principals, ayan, sa mga SDS, ASDS, ayan, saludo po tayo sa inyo mga sir, mga ma'am. Sapagkat naiintindihan niyo po ang aming saloobin, ang aming saloobin ng mga teachers ay naiintindihan po ninyo. Saludo po tayo sa mga ganyan mga heads po natin. And syempre, mas tataas ang moral ng mga teachers kapag galing na mismo kay Secretary Sani Angara, yung mga ganong pahayag. So abangan po natin, as of now, parang wala pa po yatang official statement, si Secretary Sani Angara, patungkol dito sa nangyaring ang controversy na involved po si Yusek Claire Castro. Actually, ito malaking controversy ito, malaking usapin ito, na pinag-uusapan na hindi lamang sa loob ng DepEd, hindi lamang sa loob ng education sector, kundi sa lahat na, sa buong Pilipinas na. At maging sa buong mundo na, syempre, mabilis kumalat yung mga ganitong mga balita, So nakakalungkot lamang mga kamaestro sapagkat parang imbis na tumaas ang confidence ng mga teachers, parang bumababa lalo dahil sa mga ganitong mga statement. 'Di ba? Parang nararamdaman tuloy ng iba, walang pumoprotekta sa atin. 'Di ba? Sinong tatayo para sa atin? Kaya nga sabi ko doon sa isa kong post, kung walang tumayo para sa atin, walang poprotekta para sa atin, tayo lang magbigay protection sa bawat isa. At least sa mga itong pagkakataon, tayo nagkakaisa, tayo isa ng hangarin. Kundi protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang ating propesyon, 'di ba? Para naman kahit papaano hindi tayo ma-demoralize sa mga ganitong mga statement. Ayan. Kaya mga kamaestro, kung kayo po tatanungin natin, ano yung reaction nyo sa naging pahayag na yan ni Yusek Claire Castro na until now ay hindi siya nagbigay ng apology, wala siyang binigay na apology po para sa atin. Comment down below, so lahat po yan ay mababasa natin at baka mabasa yan ng ating DepEd Secretary, yung mga saloobin po natin mga teachers. So napakahalaga po niyan kasi sabi nga kung hindi tayo boboses, walang tatayo para sa atin. So dapat marinig ng mga nasa taas, yung boses ng mga teachers. As long as na wala tayong mga binibitawang mga foul na mga salita, malaya po tayong magpahayag ng ating saloobin. Huwag tayong matakot, kasi yung takot na yan ang nagiging dahilan kung bakit mas lalong ibinababa po ang tingin sa mga guro, especially sa Pilipinas. Kaya huwag tayong matakot, mag-comment kayo dyan ng inyong mga saloobin, ipaglaban natin ang ating mga sarili. Alright, so dito natapusin itong ating video ng mga maestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para kayo una nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!